Kasunod ng mainit na sagutan sa pagdinig kahapon sa September 10 na itutuloy ng House Appropriations Committee ang pagtalakay sa hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Nagbabalik si Rafi Tima. Please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We know. Matapos ang mainit na sagutan sa pagdinig kahapon sa hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa 2025, nagpa siya ang House Appropriations Committee na ituloy sa September 10 ang pagtalakay dito. Kakaiba sa dating hearing ng budget ng OVP nitong nakaraang 2 taon kung saan naaprubahan agad ito sa loob lamang ng ilang minuto dahil sa parliamentary courtesy o pagbigay galang sa pinakamatataas na pwesto sa ekotibo. Isa sa pinagtalunan kung dapat bang tinanong si Vice President Sara Duterte tungkol sa paggastos ng kanyang tanggapan sa kontrobersyal na 73 million pesos na confidential funds na hindi pinayagan ng Commission on Audit. Giit ng bise, wala naman daw kasing confidential fund ngayon sa kanilang mungkahing budget. Hanggang sa sinabi ni Duterte, Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. si Lanao del Norte 1st District Representative Zia Alonto makikipag-ugnayan daw sa opisina ni Duterte bago ang pagpapatuloy ng pagdinig. Ang request ko lang naman is umupo kami, yung mga staff namin, para leveling, no? Paano yung ipapresent na data and how do we go about with the presentation of her budget proposal. Si Adyo ang naatasang mag-sponsor sa 2025 OVP budget sa plenaryo. Lahat naman ng ahensya ng gobyerno ay mahirap talaga i-sponsor because it requires diligence, it requires a thorough knowledge of each sponsor to understand what he is offering to the plenary. Ayon sa Office of the Vice President, makikipag-ugnayan sila sa opisina ni Adyong gaya na rin na napag-usapan matapos ang pagdinig kahapon. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, sa ginawa ni VP Sara kahapon sa Kamara, ipinakita niya ang saloobin tungkol sa mga kongresista. Maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.